Nagdaos ng isang piknik sina Ibarra at ang kanyang mga kaibigan sa lawa. Kabilang sa mga kasama ni Ibarra sina Maria Clara, sina Victoria at iba pa. Habang nagpipiknik at namimingwit, nagkaroon ng masaya at magaan na usapan ang magkakaibigan. Ang paglalakbay nito ay nagbigay sa kanila ng pansamantalang pagtakas mula sa suliranin sa San Diego at ipinakita ang masayang bahagi ng kanilang buhay. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, pinag-usapan nila ang kanilang mga pangarap at hinaharap. Natanggap ni Ibarra ang mga sulat mula sa kanyang yumaong na ama si Don Rafael. Ang mga sulat ay naglalaman ng kaisipan ni Don Rafael at ang mga pangyayaring humantong sa kanyang kamatayan. Sa mga sulat, nalaman ni Ibarra ang mga progresibong ideya ng kanyang ama at ang kanyang mga alitan sa mga otoridad at simbahan. Nagbigay ito kay Ibarra ng mas malalim na pag-unawa sa mga pinagdaraanan ng kanyang ama at lalo siyang naudyok na ipagpatuloy ang mga adhikain na ito. Sa umaga ng pista, abala ang buong bayan sa San Diego sa paghahanda. Ang mga tao ay naglilinis, nagdedekorasyon, at nag-aayos ng mga kalsada para sa malaking pagdiriwang. Pinakita dito ang kultura ng bayanihan at pagtutulungan ng mga tao. Sa kabila ng masayang kapaligiran, naroon pa rin ang mga suliraning kinakaharap ng bayan.
Sa araw ng pista, puno ng mga tao ang simbahan para sa misa. Si Padre Damaso ay nagbigay ng sermon na may mga pampolitika at panglipunang himig. Nagpatagong pumupuna sa lokal na pamahalaan at ilang individual. Pinakita sa kabanatang ito kung paano ginamit ng simbahan ang relihiyon upang manipulahin at kontrolin ang kaisipan ng mga tao. Nagpatuloy si Padre Damaso sa kanyang sermon na naging mas tahanan sa pag-atake kay Ibarra at sa kanyang pamilya. Ang sermon ay nagdulot ng discomfort and tension sa mga tao sa loob ng simbahan. Ipinakita ng kabanatang ito ang personal na bindita ni Padre Damaso laban kay Ibarra at ang kapangyarihan ng simbahan laban sa bayan. Nagkaroon ng pagkakataon si Ibarra na ipahayag ang kanyang mga pangarap para sa bayan. Pinakita niya ang kanyang hangaring magkaroon ng mas magandang kinabukasan para sa Pilipinas, isang bansa na malaya sa pang-aapi at pantay-pantay na oportunidad para sa lahat. Ang kabanata na ito ay nagpapakita ng pag-asa at determinasyon ni Ibarra na magdulot ng pagbabago sa lipunan.
Ay, dito lang yun. Hi guys! Randa niya kayo.